Yun, dito na naman tayo. Check natin yung mga jet fighter natin at masamang balita ngayon. Ayan o, maulanan pa rin. Kaya wala muna tayong pool session. At ang masamang balita nawawala si Dagit. Nawala si Dagit. Yan, kasamang palad. Kahapon siya nawala. Kasi kahapon ng hapon, matapos ko magparonda, binilang ko kulang ng isa. At si Dagit yung nawawala. Hindi ko lang alam kung umaga o hapon nawala si Dagit. Ayan, kasi sa hapon ako nagbibilang talaga. Kung natatandaan nyo, kahapon ng umaga nagparonda ako nang umuulan. Ayan oh. Tapos nung hapon hindi naman na naulan, makulimlim lang. Pero hindi ko alam, baka malamang umaga na wala yun. Ayan sila. Medyo nakakalungkot din pala. Nawala si Dagit Kahit Dagit siya nakakalungkot. Nawala nang walang kalaban-laban. Ayan Isipin nyo, nakatatlong pukol na. Sana lang bumalik na siya sa tunay na amo niya. Hindi yung sana hindi dapat tawag dito. Wag naman sana na disgrasya, na berga o Kung sana bumalik na lang siya sa totoong amo niya para mas malupit, para mas maganda. Samantala, pakainin muna natin ng matinding kita nila Racer Mix ni Wingmaster to mga jet fighter natin at parorondayin ulit natin itong mga to. 28 piraso na lang sila. Wala na si Dagit Ayan. Ganyan talaga. Medyo umaamoy na tong ko. Itong lock natin kakayasin ko to pagkaparonda nila. Ayan Okay naman ang kilos. Goods naman. Ayan Naglalantakan. Ayan. Grabe. Yung regular ang kondisyonan lang ng mga to Kagaya lang nung inyo. Ayan. Hindi ko sinabi super. Ayan Kasi nakaka 3.3 spoon lang sila sa hapon sagad. Ayaw pumalo ng 3.8. Kaya para sa akin semi-peak lang yung mga yan. Matatawag na regular ang kondisyonan. Kagaya lang din sa inyo. Yan Mas angat pa to dun sa inyo kasi yung regular talaga 2.5 spoon lang nakakain sa hapon. Ito nakaka 3.3 spoon naman sila kahit papaano. Ayan Okay naman, pero kailangan 3.8 hanggang 4 spoon. Yun talaga, super ang ibon pag ganun. Super ang kondisyon. Yun yung mga nagre-raging na 1 oras hanggang 2 oras. Pag ganun na ang kinakain. Wala Simple lang yung tama ng appetite booster natin ngayon Ayan, pagtiyagaan na natin at yun lang yung nakapa natin ngayong season. Susunod na season, kakapa ulit tayo, titignan natin. Ayan, wala. Hindi na obrang mag-eksperimento ngayon kasi nagpupukol na tayo. Kung ano na yung binibigay, nakasanayan nila, yun na yun. Ayan, baka gumulo pa. Ayan nag-double logon na nga itong mga to. Nasira yung mga balaybo, pilipit ng tubo. Pero medyo gumaganda-ganda na ng onte yung ibang nasira, yung mga nasira nila mga balaybo. Naglulugon na uli So okay na yan na muna natin sila dyan. Lagay ko na sila din sa fly pen. Ayan Panay ang ulan. 1 linggo na yata, mag-iisang linggo ng ganito. Yan, tingnan kong weather forecast hanggang next week, ganito. Yan, kaya wala muna tayong ngayon, pukulan. Yan, skip muna. Mahaba pa naman yung training ng North. Pag masyado kang atat mag-training, maaga ka mauubos. Ganun ang diskarte sa Norte. Kaya yung mga hindi alam ang diskarte sa training ng Norte, makinig kayo. Yan, hindi ko sinasabing eksperto ako, pero matagal na ako nagkakakarera. Yan, sa interbarangay pa ako, nagno-norte talaga ako nun. At master na master ko ang norte nun. Kahit papaano lagi tayo nakakahalaw nun. Superset, overall, ayan. Yung laging meron kahit ismasan. Konti lang ako maglipad dun sa interbarangay nun. 5, 10, ganun lang. Simple lang. Pero pagdating ng derby, halos kompleto pa yung ibong ko. Yan, yun nga ang sikreto lang sa North Race kailangan maano ka. Malakas ang control mo. Huwag kang masyadong atat. Magpukol lang magpukol. Huwag kang atat mag-load na mag-load sa truck. Kailangan tansyahin mo yung panahon. Kasi lugi ka dyan sa mga hindi mai-smash.
Pag yung ibon mo na-tsempuan ng ismas sa truck o sa pukol, self-close, yari ka, ubus ka. Yung mga kalaban mo nagpapahinga ibon, yung sa'yo nauubos na. At hindi rin basihan yon na titibay ang ibon pag nakauwi ng ismas. Hindi yun ang basihan. Marami pang pagdadaanan yung mga ibon sa haba ng training. Mas titibay yung mga kalaban nyo, hindi nadudurog sa training. Laging timing, magandang weather. Hindi naman porke pinaranas mo ng ismas sa training na takauwi, sure win na, matibay na. Hindi ganun yun. Aabutin yan ng mga nag-ipit ng ibon tapos na-training na maayos yung mga ibon nila, nakapagbitaw ng sagad sa release site na sagad na distance. Ayun, mas pa yung ibon ng mga yon, mas magpipit pa. Ayan kaya dapat kayo, medyo alalay sa pukol-pukol. Yan, mag-isip mabuti, control. Yan, yung control sa sarili. Pag masyado kang matapang mag-training, matapang ka rin mag-ubos. Yan, magpapahinga ka ng maaga, maghahanap ka ng schedule ng south. Pag ganun, yung mga jet fighter natin naka-ronda position na sila. Kaya hindi na muna natin patatagalin pa. Kaya parorondahin na muna natin itong mga jet fighter natin, mga tropa. Baka parondahin pa ng iba, na sila. Check natin. Gigil na sila. Nagtumahos. Ayan, ubos ang laman. Sara ko na muna to, baka dito lumanding. Ayan. Ayan sama ng weather. Umuusok yung bundok ng tralala. Ayan, dito muna ako Ayan, dumi ng kulungan, mabantot. Ayan, ayusin ko muna din Ayan. Tapos yung mga jet fighter natin, check natin kung saan pupunta. Muna tayo, basang-basa dito. Raging na ata. Ayan ang weather natin nausok talaga dun maulap sa bundok ng tralala. Yan, di ubra mag-training ganto. Mauubos talaga ibon mo. Ayan kaya kailangan pag ganito, ronda-ronda lang muna. Tiis-tiis, i-precon nyo lang yung mga ibon nyo pag mga gantong panahon. Ayan, huwag nyo munang i-load kung saan-saan, huwag nyo munang ipukol. Kasi kung ilo-load nyo sa truck yung mga yan, at pagdating ng release site, gantong weather, ibababa lang din yan. Okay, kung i-release man, lugi na kayo. Tsak, ubus ibon nyo. May uuwi, kung sa may uuwi. Pero sigurado may mawawala rin. Yan, swerte kayo pag wala nawala. Di ba? Malas nyo pag wala umuwi, di ba? Yan, kagigising ko lang 10 oras na naman yung tulog ko ganito alagang tamad tayo Hindi pinahihirap ang pag-iibon, simple-simple lang. So okay na muna siguro yung mga tropa. So dito ko na muna tatapusin tong video na to. Shoutout sa may hinang nilalang. Okay na Bye!